Mananatiling matatag at profesional daw ang Department of Foreign Affairs sa gitna na mainit na palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at ang ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong hakbang daw ang gagawin ng DFA sa patuloy na tirada ng Chinese Embassy? Jiggy, mananaig pa rin daw ang respeto sa lahat ng diplomatic interactions. Yan ang binigyan diin ng Department of Foreign Affairs sa kabila ng pambabatikos ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., patuloy nilang susundin ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na igiit ang ating soberanya at karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Mananatili raw na nakafocus ang ahensya sa interes ng bansa at hindi magpapadala sa pambubuyo ng ilang nagkokomento at nagpapakilalang eksperto. May ilang analyst kasi ang tumutuligsa sa DFA dahil sa anilay pananahimik nito sa issue sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Villanueva. The DFA's professional diplomats ensured that the substance, intricacies, and nuances that drive diplomatic interactions are not trapped within inflexible walls that offer no meaningful alternatives, only immediate gratification, and are inimical to the national interest in the long term. Our work with the national interest as the sole consideration, not for fanfare, not for followers, and certainly not for likes. Jiggy, nilinaw rin ni Villanueva na binigyan ng permiso ni DFA Secretary Teleza Razaro na isa publiko ang liham na ipinadala niya kay Senador Risa Hontiveros nitong nakaraang linggo. Laman ng liham ang posisyon ng gobyerno pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pinaalalahanan din dito ang mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa pakikipag-ugnayan o komunikasyon nito sa foreign counterparts. Mananatili rin daw bukas ang komunikasyon ng Pilipinas sa China para mapayapang marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan. Pakinggan natin ulit ang pahayag ni Villanueva. We at the department are often asked why we continue to engage China amid their continued illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. The answer is because we are committed to manage the situation at sea peacefully. It is our mandate to uphold Philippine interests while seeking common ground where possible. Jiggy, nauna nang ang hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na magkaroon ng dialogo para mapanatili ang bilateral relations ng dalawang bansa. Jiggy? At Camille, nakipagpulong si Interior Secretary John Vic Remulla kay Ambassador Jing Quan. Anong napag-usapan nila tungkol dito? Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, na pag-usapan daw nila ni Chinese Ambassador Jing Quan ang pagpapakupa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng law enforcement cooperation at cultural exchanges. Nagpalitan din daw sila ng pananaw para nga masiguro ang kaligtasan ng mga Chinese dito sa bansa. Hindi raw natalakay ang issue sa Kalayaan Island Group, pero binigyan din ni Remulla na nasa teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.